pagkaganap, Pangulong Bongbong Marcos, pangalawang Pangulo Sara Duterte. Isang termino na may 6 na taong mandato. Ay hindi lamang nakasalalay sa isang voting body. Ito ay mayroong tinatawag na dalawang kapulungan na maaaring magpanukala ng batas. Para pumasok ang panukalang batas, kailangan aprubahan ito ng dalawang kapulungan. Katulad dito sa Pilipinas, kailangan pumasa sa Senado at sa Kongreso bago aprubahan at maging opisyal na batas. Ngayon 2026, ito ay pinamumunuan ni Faustino Pogi T. III na taga Isabela. Ang kinatawan ng Kamara ay nanunukulan ng 3 termino sa loob ng 9 na taon. Tanggapan ng Kongreso o House of Representatives. Ito ay matatagpuan sa Batasan, Quezon City. Binuo ito ng 306 voting congressman o kinatawan ng inihalal tuwing 3 taon. 245 sa mga kasapi nito ay mula sa distrito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inihahalal sila ng mga residente ng kanilang distrito. Ang 61 naman ay mga party list member na inihalal sa national level at hindi isang distrito lamang. Ang mga kinatawan ng House of Representatives ay may kapangyarihan na maghain o power to impeach the government, official o papatalsik sa mga opisyal ng gobyerno, maging ang presidente. Ang ehekutibo ay tumutukoy sa tangay ng pamahalaan na may tungkuling ipatupad o isa katuparan ang mga batas na ipanasa ng lehislatura. Sa Pilipinas, ang ehekutibo ay binubuo ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr., pangalawang Pangulo Sara Duterte Caprio, at ng mga kagawaran o departamento ng pamahalaan. Ito ay programa ng gobyerno na nagbibigay ng bakuna sa mga bata upang maiwasan ang sakit tulad ng tigdas, polio at hepatitis para sa mga sanggol at bata sa buong Pilipinas. Pangalawa, nutrition para sa mga kalusugan. Ito ay programang tumutulong sa mga tamang pagkain at nutrition upang maiwasan ang malnutrition at matulungan ng mga bata na lumaki ng malusog para sa mga bata, buntis at nanay. Pangatlo, programang kontra dengue. Isang programa naglalayong maiwasan ang dengue sa dulot ng lamok para sa lahat ng mamamayan, lalo na ang mga bata. Programang pang-edukasyon. Paglulunsad ng K-12 program, sa ilalim nito, ang lahat ng mag-aaral ay magkakaroon ng mga larangan o track na nais nilang kunin pagkatapos nilang mag-aral. Abot alam program. Layunin nitong turuan at gawin produktibo ang mga kabataan 15 to 30 taong gulang na hindi nag-aaral o out of school youth sa tulong ng ALS or Alternative Learning System. Scholarship. Pinapalaganap din ang pamahalaan ang mga programa nito sa scholarship para sa mahuhusay na mag-aaral, ngunit walang sapat na panustos sa pag-aaral.